Thank you for accepting our invitation kahit na 5 Yes. hours ahead ang Manila. So parang 4:32 pa lang dyan, napakaaga sa Dubai. Pero pinagbigyan mo kami Okay para lang po. lamang pag-usapan po natin itong COP28. So go ahead po, Kong Mark. Yes, so ang sabi po ng tao nyo kahapon, gusto nyo itanong tungkol doon sa damages na payment. Oo, loss Yung and bang damage gusto fund nyong po. talakay? Yes, okay. So, merong $400 million yata. I think ngayon Initial. umakyat na to 600 na pledges. Oo. Ang number one nag-pledge yung UAE tsaka Germany, tigwa 100 million. I think America 28, UK 75, para ma-establish po itong fund na ito, no? So this will pay those countries na naapektuhan ng global warming and climate change, yung nagkaroon talaga ng pinsala. But ang estimate po ng mga eksperto na kailangan is 400 billion. 400 million lang ito. Yeah. So this is only 0.1% of the estimated requirement. And ito po ay tingin ko politically motivated dahil gustong magpakita ang mga more developed countries na they care, no, about what happens to us at sila ang naging cause nitong global warming, climate change. Except for UAE, which is also a developing country, pero since sila po ang host nitong event, I think nakikisama po sila, no? So ang punto ko, hindi po siguro tayo dapat umasa dito sa mga ganito na parang charity. Yes. Para sa akin po, ang essence ng COP28 na nami-miss ng lahat ng media sa Pilipinas ay yung malaking deklarasyon ng UK, Sweden, France, USA, South Korea at UAE na kinikilala nila ang kontribusyon ng nuclear sa pagsugpo ng global warming at climate change emissions, and tinutulak nila na matriple by 2050 ang installed nuclear capacity sa buong mundo. So, at least dito, itong unang-unang COP na nangyari po yan. So, marami pong nagsasabi na at least ngayon na hindi puro salita, meron talagang totoong solusyon na panglaban dyan sa emissions na nagkokos ng ano. Ang nanghihinayang po ako dahil absent po tayo Yes. sa deklarasyon, ano? Hindi po tayo nag-attend. Ako lang po nandun, hindi naman po ako gobyerno. I'm with the legislature. I'm not with the executive department. At hindi ko alam bakit hindi sinabi ng DOE ito sa ating Pangulo. In fact, dito, I tried to convince yung grupo natin dito, si Sec Jokno, si Secretary Herbosa, at saka si Secretary Solidum. Umuupo sila na gusto nila. Kaya lang, ang head of mission natin, si Secretary Loizaga, gusto talaga niya, which tama naman po, merong consensus sa kabinete bago sila papasok dyan, ano? Pero ang talagang lead nito, and may report sa akin na nag-imbita ang ibang sponsoring country sa ating DOE, bakit hindi sila sumipot dito? So, Kong Mark,
parang twofold, no? So you're saying on one hand, we missed the opportunity to be part of that declaration, to look at nuclear energy as really one of the answers, no? Hindi To, po look, hindi po look. Oh. Ang deklarasyon is kinikilala ang okay, contribution recognizing. at tinutulak na magkaroon ng 3 times more nuclear in the world by 2050. So hindi lang tinitignan. Talagang committed Recognized po na. sila. Yeah, and they are planning to raise $9.2 trillion in financing to enable this to happen, especially in developing countries. So let me rephrase my question then. So it's two-pronged, no? Sabi mo nga sayang yung opportunity kasi we missed nga the declaration na Historical. historical to commitment of these countries like Sweden, Finland na to use already nuclear energy by year 2050 3 times. Tapos on the other hand, there's also this part wherein sana we could dip our fingers into a fund because we are most vulnerable. We are in the top 4 countries na vulnerable. So yes. Go ahead. Go ahead po. In terms of the success of this COP28, wherein there are 200 plus delegates from the Philippines who are there now, what is now going to be the end game? If we missed one of the highlights, and then you said nga we need 400 billion and there's only a pledge of what? 600 million? 600 Yes, exactly. million na sabi mo, 0.1%. 0.1%. So parang And we don't know the security of that pledge, no? Kasi Pledge pa there lang might be a time na hindi na ma-afford ng rich countries. So for me, hindi tayo dapat nagmamalimos, no? Ang dapat atupagin natin na magkaroon po tayo ng murang kuryente para ma-attract natin yung investment, makapaglikha tayo ng maraming trabaho, maging mayaman po tayo at hindi na tayo kailangan umasa sa dole-outs ng mayayaman na bansa. ayun. Okay, Kong Mark, Yun po ang akin. where are we as far as the push for nuclear energy in the Philippines? The last time nag-usap tayo, yung may amendments sa EPIRA laws to enable the government also to invest in nuclear power plants. Where are we? Wala pa po yun. Ang naipasa pa lang sa Kamara, yung bill po namin sa committee na 13 ng principal authors na consolidate po yan into one bill. Nung huli po, naging 213 co-authors na po yan. Pumasa na po yan on third reading. 200 voted yes, 7 voted no, and 2 abstained. Ano? Nasa Senado na po yan. That is creating our regulatory authority. So sana ang Senado mag-act ng mabilis para ilang buwan lang maging batas na yan. Ano? And then wala na pong hadlang sa pribado na makipag-usap sa vendor countries at i-arrange na nila, magtayo sila ng nuclear plant. Ang aspiration ko po is 16,000 megawatts by 2045, up to 32,000 megawatts by 2045. Okay. Alam nyo, merong EO20 something, hindi ko alam, naalaman ko lang dito yan. I haven't read it yet really, pero ang mukhang tututukan nila is offshore wind, ano? Nagfe-fail po ang offshore wind sa Europe, nagfe-fail sa Amerika, and nakikita nila, kaya nga itong deklarasyon na hindi nila maasahan, kailangan pa rin may base load backup. Maliit ang base load ng offshore wind. Hindi, hindi po yan base load, no? So pag nawala yung hangin, kailangan may standby capacity ka. Ang balak po ng ating DOE is gas, LNG imported na naman. So ang laki po ng aangkatin natin na LNG, bilyong-bilyong dollar a year.
na kung sana nuclear milyong dollar a year lang. So malaking diferensya. Oo. So, Kaya mura ang nuclear. oo.